It's now time to chill as we serve you pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tam. And I'm Lourdes Vera. Time for your serving of Afternoon Delight. Okay, it's Thursday, June 13 at ang napili po nating delight of the day, light merienda, is chocolate wafer sticks. Talaga? Oo. Hindi pa naman ako nag-lunch. Hindi ka nag-lunch? Oo. Sige, pahabol Tingin tayo. kanin, ulanin ko yan. Grabe siya. Oh. Alam mo bakit? Napag-usapan lang natin to with our producers kapon. Kasi napapansin ko itong mga chocolate wafer sticks. Lagi siyang nasa... Alam mo yung mga ayuda, yung mga pa-shopping, mga pa-premyo, no? Mostly. Sa mga kababayan natin, lagi may kasamang ganito. Oo. Gatas, of course, kasama na dyan. Diapers, kasama na, of course. Dyan. Pero laging hindi nawawala ng ganito. Bakit nga ba? Ano ba ang meron na to, na buo ha, yung isang buong, that makes them feel special? Kumbaga sa panahon, sa iyo, ano ang equivalent nito? Maliban sa isang case, kunyari, ng Red Horse Beer. Ano? Hindi ko alam. Pero alam mo, bumibili rin ako niyan dati. Tapos natutuwa ako. Actually, nabili ko na yan sa grocery. At nung mas kabataan ko, bumibili rin ako niyan sa tindahan. Magkano noon isang ganito sa tindahan? Alam mo, if I remember it right, parang 50 cents. Pero paano yan? Ikaw kukuha? Ha? Ikaw yung kukuha? Hindi, kukuha sila ng plastic, tapos yun yung papangkuha nila. So, plastic pambalot ng kamay, ayun, may plastic siya, oh. Yan yung una mong kukunin. So, paano? Sample lang. Ayan. Yan yung una mong kukunin. Tapos may space na sa loob. Kasi kung hindi ito yung una mong kunin... At dalawa talaga. Oo. Kasi pag isa lang, hindi pag... ang galing na nag-isip niya na. Nakailang eksperimento kaya sila or ilang basag ng wafer sticks bago nila ma-figure out yan. Yan ang hindi natin alam. So, how do you take it? Straight lang, Denise, o Yeah. sinasabay mo something else? Hindi, ako ano lang, kinakain ko lang siya ng as is. Okay, so sa mga... Ito yung barkilyo, so, sa mga matatanda. May iba ginagawa nila, kukuha sila ng crumbs. Tapos ibubuga nila doon, gagawin nila parang blowpipe yung wafer stick. Ginagawa niyo ba yun? Hindi. Sayang no? Mahal niya. Oo. Pero may surprise ako sa'yo, Denise. I'll go. Ay, shucks, may baon siya. Para maganda, di ba? Para hindi nakakalungkot. Ilagay natin yan sa ice cream. Wow! Huwag natin pakita yung brand na. Huwag natin pakita yung brand na Selecta. Nakakahiya Ayun lang, wala tayong kutsara. Meron tayo niyan. Ay, classic. Gusto ko to. Gawin mong demonyo yung ice cream, Dinistan. Ayan. Lagyan mo ng ganyan sungay. Lang yan, dali. Eh, nakagat ko na eh. Hindi, yan na. Atin to. Wait lang. Ako gagawin kong Daredevil. At hindi ko bibiake. Ayan, oh. Okay. Yan, si Rema natatakam na, oh. Rema. Para tayo naglaro bigla dito, Yan ang nagagawa ng wafer stick. Oo. Binabalikan niya sa kabata. Alam mo, masarap dito. Ito na gamitin mong spoon mismo. Bakit hindi? May iba ako naisip dito Okay. Pero hindi ako makareact. Powdered milk. Harap. Oo nga. Rema, sarap-sarap nito. Ayan, gusto mo, Rema? Sakto na may pa-ice cream pa tayo dahil nga kakatapos lang din ng celebration natin ng Independence Day. At kahapon, may isang video na kinaaliwan ng marami. Kaya ito, panoorin na natin. Ba't ang ganyan yung accent? Init. Ay, ang hassle talaga mag-commute. Hindi ka na sana sa Pinas, te. Lipat ka na lang kaya sa China. 非常高兴及吉祥。 Ala, kulang na naman ang sweldo. Lugaw na naman tayo this month.
magkano gabi? 85 per kilo. Mahal naman eh, presyong ginto. Ganyan na talagang presyo ngayon, no? Ano? Isa-sharon ko na ba tong gabi? May ganun? Magnanakaw! Okay lang. Unity lang. Wala naman tayong kita. Mamatay na tayo sa gutom. Ingat sa biyahe, boss. Ayan, maraming salamat po sa Impact Leadership sa pagbibigay sa atin ng permiso na gamitin ng video nila under the campaign #FeelKitaMovement. Feel kita. Feel Kita Movement. Now, on their Facebook page, Impact Leadership says they are, quote, an organization devoted to building the nation by raising the next generation of transformational leaders. They want an empowered youth creating a positive impact in the community. Mapapaliwanag mo yung mga certain representations, kunyari, ng mga roles. Tulad nino? Halimbawa, yung nagsi-cellphone. Nung ninakaw yung cellphone niya, sino supposedly yung kumuha ng cellphone niya? Tingin mo. Hindi ko din alam eh. Yung kwintas na hinablot. Kwintas pala yun? Oo, yung kwintas na hinablot. Kwintas, okay. Okay, yung huli naman, bakit nagda-drive ng jeep? Bakit nga ba? Sino ba? O baka hindi siya yun. Kasi hindi nagmura eh. Di ba? Dapat nagmura. Para pinapa-experience daw kasi sa kanila yung pinapa-experience ng ordinaryong Pilipino. Ayun. Okay, sige. Ngayon, pag-usapan natin ang mga storya natin on social media. Medyo may baon tayo ngayon. Ito, may comment na si Senate President Chiz Escudero sa isang video going around SOCMED right now. Ano yan? Nako, panoorin natin lahat to. Sabi ni Senate President Chiz, I consider waiting on a lady, first or otherwise, to be gentlemanly. Maaaring sabihin ng iba na makaluma o parang quote-unquote under. Pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o di uso anuman ang itawag ng iba ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Paulit ka ng video, kung okay lang, direct. Sa mga hindi po naka-catch. Gaya ko. One more time, paki-roll play video. So basically, nakita natin yung First Lady na lumapit kay Senator Chiz. Kinuha yung parang champagne glass, whatever that was in the drink, ininom, binalik, and then went on her way. Buti lang, hindi COVID ngayon, ano? hindi Kung pandemya, yari. Pero baka naman close sila, kaya nagagawa yun. Hindi mo naman pwedeng, gagawin mo ba yun sa... Hindi mo close. Diba? So baka may close na sila. Pero, o baka ipakita dyan na, alam mo yung, parang may, pwede rin na, kunyari, parang nag-flex or nag-exert ng dominance over. Alam ko, Senate President ka, pero, di ba? Well, ininuman. Pero yan nga po ang reaction ni Senator Chiz Escudero. Para sa kanya,
gentlemanly daw yung waiting on a lady. He was not waiting on the First Lady per se. Nagkataon lang na spontaneous champagne fountain ang Senate President. Unless, nakaabang talaga yon. May Or mga... parang hold my beer, di ba? Parang gano'n, no? Meron mga nagsasabi na baka naman daw napagkamalang server. Easy. Oo, meron daw gano'n. Baka. Ano ba yun? Pero si Chis Escudero, pagkakamala mong gano'n. Ayun na nga. Kaya nga, yan ang usap-usapan on social media. Kung Pero- in-orderan niya. Tsaka pwede yung dalawa pa nitong... Tsaka ganito, yellow, ice. Ayun ba yung senyas para sa ice? Oo, luma na nun. Oh, naalala ko yung kaibigan ko. Nahirap sa Paris. Umu-order siya gusto niya na summer kasi yun eh. So kailangan niya ng ice. Oh. Lahat ng gesture ginagawa niya na, ice. Gumawa ganun na. Nanginig. Nanginig. Oh, glaso. Ayun. Ganun pala So, yun. alam mo na, glaso. Alam ko na ngayon. Ito, pag-usapan naman natin on Facebook as well. Isa pang issue from the recently concluded Miss Universe Philippines pageant. Ito, labas lang natin. Wala may Oo. video package. Hindi Okay. raw binayaran. Yes. Oo, the long and short of it, hindi binayaran itong si Jeff Albea, ang sculptor na si Jeff Albea. Siya ang gumawa ng trophy. Of course, ang claim niya ay hindi na raw bigla nagpakita, no? Oo. Oh, and he explained in his post that he's asking MUPH to respect artists and is no longer asking for payment. Ngayon, after that, sumagot naman ngayon yung kabilang side, no? According to Miss Universe Philippines production head, Borge Rojas, they paid J. Albea 150,000 pesos last year even without a receipt. Rojas said the trophies were delivered only on the night of coronation when they also found out that Albea is asking for 75,000 pesos more. Pero wala silang cash that night at nagkakagulo na daw backstage. So sinabihan daw nila ang staff ni Jeff Albea na kailangan ng proper documentation. So hanggang kahapon, June 12, kausap pa raw nila yung staff ni Jeff Albea. Wala raw silang balak na takasan si Jeff and in fact, hindi lang nakasama sa May 30 cut-off yung additional 75K payment. Ang nabasa ko dito, nanghihingi daw sila ng invoice. Ayun kasi ang problema pag walang resibuhan. Oo nga naman. Pero mahal pala na trophy ng Miss U. Pero, teka. Di ba ang trophy ay trophy, hindi naman yung actual material ng trophy. Eh kung something more modest na lang kaya gamitin na the next time. Para hindi umabot sa ganun kamahal. Diba kayong Diba? design ang kasama Ang dun? mahalaga naman dyan yung sash tsaka yung crown. Yung sash, oo nga. Oo. Okay, sige. Pag-usapan naman natin, next is... Teka muna. Oh, Ngayon ko lang yung MUPH pala yun. Sorry. bakit? Akala ko parang make-up. Ganun. Iba. Ito, pag-usapan naman natin, something on The Independent. The headline reads, Elon Musk says X is making likes private to avoid attacks. Really? Talaga, ha? Attacks? Anong klaseng attacks? Attacks as in mga hacking, ganyan? Or attack on your reputation Parang as ganon. pervert? Parang ganyan. Parang gano'n na nga, kasi syempre, pag ikaw may nakikitang bagong profile, or minsan you're just scrolling on X, the formerly Twitter nga, tapos makikita mo, like a certain, let's say, adult content, tapos makikita mo yung mga nakalike na pangalan doon. Tapos minsan may mga madidiscover ka na My personalities, God, oo, si ano pala, celebrities. Oo. parang si Ted Cruz. Nilike yung post ng isang porn star. Tapos sumikat yung post niya, sumikat yung incident, sabi. At nalaman pala niya, si Ted Cruz daw does not pay for his porn. Whatever the hell that means. So ito, yung updated policy for the Twitter likes privacy, makikita mo pa rin yung mga likes sa post or your own, the likes on your own Yes, post. opo. Yan. Tapos the Pero like yung count. names,
pwede pa rin. Yung ano? Pag sa sarili mong post. Pag sa sarili mong post. Pero dun sa posts ng iba, hindi mo makikita yung mga likes. Correct. You'll no longer be able to see what posts other users have liked and they will not be able to see what posts you have liked. Ang nangyayari kasi pag nilalike mo, nakikita rin ng ibang tao. Correct. Oo. So sa mga tito dyan, pwede na kayo mag-like. Kahit, kasi minsan, di ba, spontaneous, yung spontaneous burst of you wanting to appreciate, pak! Parang na-share mo na rin. Oo. Oo. Di ba nga, pumalo pa yung likes? Pumalo pa yung likes, pero may heart pa, di ba? Tama ba? May heart pa ba? O sa Facebook ba yun? Sa... Iba na to. Ito ba to? Facebook to. Ito yung kanina. Like ata sa X eh. Like, share, may isa. Okay, Ay, hanapin pero natin mahalaga, ngayon. nabibilang pa rin naman daw. Yes, may heart. Hindi, Meron, yung di ba? heart yung like. Oo. So tatlo yun, di ba? So, comment, reshare, the heart is the like. Oo. Tama. Okay. So, ang point natin dito, anonymous na ang pag-like. Therefore, kung hindi ka na mahuhusgahan kung ano man yung pinupuntahan mo. Kasi bakit mo pa kailangan i-like? It's a way of indexing them, di ba? Para may bookmark ka na rin. Tama ba? Maybe. Baka para mas lumabas palalo yung content. Di ba may mga algorithm yan? Kung ano yung mas pinupuntahan mo, kung ano yung mas may interaction, yun yung mas lalabas ng lalabas. Oh, pero like it or not, tinan mo, palo ng taas ng Diyos ko. Increase in likes after they were made private. Nako, kung sino-sino na ng mga nagla-like sa kung saan-saan. Pero eto mga perverts. In-address mo talaga sila. Mga stalkers. Ayan. Hindi natin alam kung gaano ka unstable or stable si Elon Musk. For all you know, in a few months' time, magkakaroon na naman kontrobersya at biglang itong mga likes nyo, hindi na private yan. So, ingat-ingat kayo. Baka ma-expose. Kasi wala naman sigurong connection yung just last week, Denise. Last week lang, pwede na raw ang adult content Correct. sa Twitter. Tapos biglang ganito yung kasunod, pwede nang mag-like. Wala naman sigurong kinalaman yun. Ako, parang wala. Walang-wala. Oo. I'm sure. I'm sure. Ito, pag-usapan natin. Ito, wala talagang kinalaman doon. No? But this story is on Philstar Life. The Pinoy chef Maynard Liera hailed as California's best chef at the 2024 James Beard Awards. Ang James Beard Awards. Yan ang mataas na parangal sa mga chef sa Amerika. Pero may James Beard din para sa food writing, ha? So itong si... ang ganda ng pangalan ng restaurant niya. Oo. Kuya Lord, correct. Di ba? Parang tawag sa akin ng mga yaya. Kuya Lords. Kuya Lords. Okay, so si Maynard Liera, actually born siya here in Lucena City in Quezon. Tapos lumipat lang sila doon. So isa sa mga pinasalamatan niya after this award actually was his wife na sabi nag-give up pa daw ng kanyang trabaho, kanyang hanap buhay to share this journey with him as they moved to California. Ayan. Pero tingnan mo yung kanyang specialty sa kanyang Kuya Lord restaurant. Lechon. Correct? Hiramasa collar. Ano kayang isda ba? Oo Isda nga siguro yan. Chop suey. Ay, gusto ko yung tapsilog, Rice bowls. Oo. Pero actually, kung Pinoy ka, redundant na yung dalawang word na yan. Correct, kasi diba? nga may silog ka na eh. Yes! Oo. Okay, so ako para sa akin, Denisa, ang marka ng isang quality resto ay yung narrow down at may focus yung menu. Although may mga nakakalusot din naman yung mga restaurant dito sa Pinas na may sushi na, tapos may pizza pa. Oo. At may mga ganyan, di ba? At may lechon kawali. Oo. Pero ito, parang ano yun di ba sa Japanese, mga Oriental, yung focus talaga on single dishes Correct. lang. At doon nakabuhos. Kung ang more on sa noodle side ka, mga ramen. Yes. Kaya dito nakakatawa eh. Yung mga Japanese restaurants, may ramen, may sushi, may spaghetti. Oo, sa Japan, hindi mo May makikita halo-halo. kung ramen place ka lang. Ito si Maynard, I feel like more of comfort food, no? Yes. Kasi may pinakita tayo kanina na lechon, silog, pero meron din siya mga kare-kare, mga pansit. Oo. Tapos, ino-offer niya rin ng
hindi lang solo meals. Meron din siya mga trays, perfect for parties. Oo. Talaga? Oo. Pinoy talaga yan. Pinoy talaga. Parang Aling Banang sa mga ganun. Oo, 1919 established yung James Beard Award, named after the late American chef, na naging pioneer sa mga cooking shows, TV cooking shows. Just like Julia Childs. Kuwang-kuwang boses Mental generation of chefs, over 20 books and cooking. Pero ito, from one chef to another, may isa pa tayong pag-uusapan, Lord. Ay, alam mo, isa sa mga, pwede sana pang I saw the signs to eh. Ang ganda ng pangalan ng isang restaurant. Chef Ka. Oo, ang ganda. Gusto ko yun. Dapat may emotion kapag talagang... Chef Ka. Tama ba pagkasabi ko? Hindi ko ginagamit yung phrase na yun eh. Pwede na rin, sige. Parang mas pambabae siya, di ba? Chef ka talaga. Ay nako, chef ka talaga. Yung restaurant, Chef Ka, yung katapat niya, chef ka rin. Hindi nga. Kasi matutuwa ako kung totoo. Hindi, parang cooking ng ina mo yan eh. Alright, moving on. Hindi lang sa Formula 1 makakita ng lightning fast speed. Sa isang kusina sa Cebu, merong tagaluto na kung makagalaw, abay wagas na wagas. Ang detalye mula kay Moral Journal Mermon Reyes. Minsan kapag gutom, gusto natin yung masasatisfy agad yung cravings natin, hindi ba? Kaya naman dito sa Cebu, nakilala natin ang isang cook na literal na fast food ang ginagawa. Dito sa Eframos, Cebu City, may dinudumog na midnight snack place. Pero teka, parang hindi lang ang pagkain ang dinudumog at kilala rito, kundi pati raw ang cook nito. Walang iba kundi si Kuya Riel Quijano, ang sinasabing fastest chef ng Cebu na nagluluto rito sa kusina ni Osting simula taong 2011. Mula sa instant pasta at noodles na may sabaw, beef loaf, sardinas o tuna with egg, mabilis na mabilis daw ang pag-serve. We're here 3 a.m. before and punong-puno siya. Sulit po siya, tapos afford ng masa, mabilis yung mabilis yung serving niya at saka masarap. Parang kidlat ang niya, ang pag-serve niya sa amin. We wanted like very Filipino food, yung pang midnight snack. Mabilis talaga. Like mga 15 minutes. Para naman kay Kuya Riel, kailangan niya lang daw gumalaw ng mabilis dahil sa dami ng order. Tingin niya, nabibilisan lang ang customers dahil sa pagiging organized at alerto nila sa mga order. May proseso kami dito sa pagluluto kung paano mag-start hanggang matapos. Pag mayroong dumating na customer, ma'am, dito lang, pila lang sila dito. Pila lang kung anong in-order nila. Tapos dito ko ilulutuin yung beef loaf at saka corned beef. Tapos yung pancit canton at saka noodles, dito sila lulutuin dito. Dito lang lulutuin ko yung fried na corned beef. Tapos dito din lulutuin yung sardines. Siyempre, sinubukan natin kung kaya ba nating sabayan sa bilis si Kuya Riel. Hey! Nagsisimula na si sir! Wait lang! Teka lang. Sige sir, tuloy ka lang dyan ha. Okay, thank you sir. Bigyan mo ng egg mo. With egg. Okay. Konting asin lang. Okay, konting asin tsaka betchin po ba yan? Paminta. May pinaka naging challenging dito yung pagbukas lang nung pinaka-delata. Okay, mantika. Okay. Chill muna tayo. Ihalo yung karne norte. Okay. So far po, kumusta yung pagluto ko? Okay na. Okay. Iba yung pressure kapag isa lang naman yung lulutuin mo. Samantalang kay Kuya Riel, 1, 2, 3, 3 yung inaatupag niya dito. Tapos sa kanya buong-buo na yung omelette niya sa akin. Bungi-bungi. Okay, thank you po. So habang problemado tayo dito sa luto natin, patapos na si Sir dun sa order niyang nakuha ngayon. Iba talaga ang bilis ng galawan ni Kuya Riel. Pero wag ka, hindi naman daw naisasantabi ang lasa. Kaya umaabot ng 100 ang orders sa kanila kapag nagbubukas mula alas 6 ng gabi hanggang 5 o 6 a.m. Sa halagang 75 pesos pataas bawat order, garantisado pang maihahain agad ang late night cravings nyo. Dahil hindi nga pinaghihintay ang pagkain,
Precision at efficiency daw ang secret ingredients ni Kuya Riel para hindi masisira ang quality ng pagkain at walang oras na nasasayang sa paglasap nito. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Gayahin mo ngayon, Denise? Or? Oo, mahina pala itong si Merrimon, mabagal. Tsaka mabagal magbate ng itlog. Para maging fluffy ang omelette. Bakit ba tayo laging natatapat sa storyang may itlog, no? Aba, because protein is life. Correct. Tandaan natin. At lahat ay nagsisimula. Ito, tingin nyo, walang egg to? Meron. May egg yan. Ano yung mo? Ito, walang egg to, sigurado ako. Ano yung recommendation mo para mabilis? Sa? Para fluffy yung egg? Okay, mabilis sa pag-beat, pero ito, secret. Masarap ang omelette, hindi mo madaliin, lagyan mo ng milk. Yes. Milk. Pero kung ganun kasi yung menu, ano tawag sa ganyang menu, Denise? Ito yung mga menu ng mga panggaling kay inuman ng college inuman na medyo tipid ang budget, tapos iyon mo na mag-isip. At yung comfort food ng instant noodles, at yung mga luncheon meat, mga ganyan. Ito na yun. Mabilis kasi. Mabilis. Alam niyo bakit? Kasi wala namang kailangang tadtadin. Wala namang kailangang i-chop, saute, mga ganyan. Tsaka lasing na naman yung iinom, kaya okay lang. Kahit wala nang halo-halo yung itlog, lagay mo lang doon. Di ba? Sabihin natin na hindi ganun ka-choosy ang mga basta ito yung menu ng mga college students. Yung pag chinek mo, medyo ilaw, pero laban na rin. Laban na yan. Actually, alam mo kuya, kahit hindi mo lutuin yung mga luncheon meat, kakainin nila yan eh. Baka microwave lang, no? Baka masabi lang, Ito, punta naman tayo sa usapang sports. In the PBA, San Miguel redeemed themselves and took Game 4 of the Philippine Cup Finals last night, 111 to 101. The Beermen and Meralco Bolts are now tied at 2-2. Game 5 of the championship series happens tomorrow, 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Watch it on RPTV and PBA Rush on Signal TV as well as on the Pilipinas Live app. Okay, ano na ba standing? 2-2. Still in the league. Still in the league is SMB's Junmar Fajardo bagged his 10th Best Player of the Conference award. He also led the Beermen to their second win with 28 points and 13 rebounds. Now, over in the NBA, the Boston Celtics is one win away from another title. That's after edging Dallas Mavericks 106-99 in Game 3 of the finals and clinching a 3-0 lead. The team will try to close out the series in Game 4 on Saturday. And sad news, NBA icon and Hall of Famer Jerry West has passed away at the age of 86. He was the inspiration behind the league's iconic logo. West will be honored with induction into the Naismith Basketball Hall of Fame as a contributor. This is the first time in NBA history that a person is ever inducted as both player and contributor. So kung alam yung logo ng NBA, no, yung parang nagdi-dribble, kasi parang, ano bang term doon, yung parang hindi sidestep eh. Parang ganon. That's Jerry West. That's his silhouette. May iba nagsasabi, pwede pa bang palitan yon, Denise? Kunyari, kung halimbawa, si George, alam mo yung silhouette ng taong lumilipad kasi nakalabas yung dila. Pwede na, oras na ba para palitan yon? Para mahirap pa rin yata. That's gonna be a lengthy discussion. No? Even for them to bring that up, hindi yata ganun kadaling gawin yon. Kung gusto niyo, nako, alam mo sa HBO, I don't know if you see it, Denise, ano? Merong series tungkol sa the rise of the Showtime Lakers. So, late 70s hanggang early 80s, kung paano binuo yung lineup na may Kareem Abdul-Jabbar, yung lineup na may Magic Johnson, etc. Interesting. Gagaling ng mga artista. At nandun rin si Jerry West. Correct. Man behind the Lakers. Yes. Pero may Laker girls din ba ron? Hindi natin alam. Pero ang alam ko, ang pinapanood nyo pa rin, lalo na Elsie De Leon, ay ang Afternoon Delight. Susunod, silipin natin ang Legoland sa Malaysia. At malalaman natin kung may weight limit nga ba
sa mga motorcycle taxi. Magbabalik kami. Miranda Rights. You have the right to remain silent and watch Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera at kasama po ang babaeng aaresto sa inyong puso, si Miss Denise Tan. Hanep. Ito, gusto ko yon actually. Pero pag-usapan muna natin what has happened with the more recent discoveries over at the Pogo Hub in Porac, Pampanga. Here's News 5 correspondent Reynal Pawid with the story. A new set of Chinese military uniforms were found by authorities on the 6th day of their search operations in the South 99 Pogo Hub in Porac, Pampanga. There were also combat boots found, as well as a military badge. Alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito kagad dito. On Monday and Tuesday, at least 6 sets of alleged Chinese military uniforms were discovered by authorities in the raided hub. The News 5 team showed photos of the uniforms to military expert Jose Custodio, and he said that these appear legitimate, but warned against jumping to conclusions. They may be authentic Chinese uniforms, but doesn't not necessarily prove anything. Kasi it could be said that, baka isa sa mga to military enthusiast, baka isa sa mga ito nagka-cosplay o baka isa sa mga to nag-airsoft. The Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC suspects that this may have been used by what they call the torture enforcers. Recall that there were also torture equipment discovered in the Pogo Hub, where about 160 foreign nationals were rescued. Kasi yan ang isa sa mga katangian. Pero no mga enforcer, kailangan na may ex-military ka o kaya dati kang nasa serbisyo. Yun ang kinukuha nila mga taga-torture minsan o kaya yung taga-kidnap o kaya yung taga-gawa ng mga krimen para sa kanila. The News 5 team also reports in an exclusive that PAOC found 25 bullets in Building 3 of the Lucky South 99 Pogo Hub. The PAOC is now looking into whether there were killings inside the compound. This as they also found photos of dead bodies in the cell phone of the alleged Chinese Pogo torturer Wu Lifeng. PAOC confirms that they are now monitoring other Pogos in southern Metro Manila as well as Cavite. In response, Cavite Governor John Vic Remulla said he is open to an investigation. Remulla says there are 2 Pogo hubs in Cavite, one in Bacoor City, which has been closed for a long time, and the other, which was built on land owned by the Remullas themselves. We sold it 2018. Our family is totally divorced from any transactions after 2018. Wala na kaming kinalaman dyan. We didn't interfere with any of the permits. Hindi kami kasama sa implementation. Hindi kami kasama sa clearances. Remulla adds that although there are Pogos in Cavite, he says these companies do not have any transactions with the local government. He says the LGU is also not earning from Pogos. Ang taxes paid nila diretso rin sa PAGCOR. Wala silang permits galing sa provincial government. Wala silang clearances, wala silang letter of no objection galing sa provincial government. But if they ask us to inspect, then we will accompany the PNP and the CIDG or the NBI para inspect lang. Defense Secretary Gibo Chodoro now says the prevalence of illegal Pogos is a national security concern. He says,
We should stop the syndicated criminal activities operating out of our base, which weakens our financial standing and corrupts our society. But Teodoro emphasized that there are pogos operating legally as well. In Congress, there is growing momentum for a bill to ban all pogos outright, even the legal ones. For News 5, Rainiel Pawid, we are One News. Meantime, here are more stories on One News. Vice President Sara Duterte says her UniTeam tandem with President Bongbong Marcos was just for the elections. Still, VP Sara thanked those who supported and voted for them. 11 overseas Filipino workers were affected by a fire in Kuwait early Wednesday. The Migrant Workers Department says 3 OFWs are now safe while 2 are in intensive care. The status of the other victims remain unknown pending a report from the hospital. And Meralco has announced an increase of 64 centavos per kilowatt hour in electricity rates this month. This brings the overall rate for a typical household to 12 pesos per kilowatt hour. For customers consuming 200 kilowatt hours, the hike is about 129 pesos in the June billing. Meralco attributes the power rate increase to higher generation charges. Alright. Ito naman sa ibang usapan, mga kapatid, kung sa politika wala na yung unity, gamitan lang pala yung issue doon. Dito, magaganap po ang kauna-unang Pride Run ng isang grupo para sa LGBTQIA+ community. Para sa detalye, makausap po natin si Vince Manyosca, ang event manager ng Run Rio, at si This, Estrada, ang chairperson po ng grupong Pantay. Magandang hapon sa inyo, Lord po, tsaka si Denise. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Thais po ang tawag sa akin. Sorry? Ano po yun? Thais po. Thais. Thank you. Denise. All right, Vincent Thais, again, thank you for joining us now. And can you please tell us more about this Pride Run? We heard this is the first time that Run Rio is doing something like this. What prompted you to do this finally? Yan po. So this is the first actual race na Pride Run na nagawa ng Run Rio. Actually, we've done a virtual race during the peak of the pandemic in partnership with one of our clients. But this is the first na Pride Run na actual race. And actually, this is in partnership with SM Supermall. So actually, since last year pa pinakaplanuhan namin na magkaroon ng Pride Run for this year. Pero ayun nga, lumapit sa amin sa SM Supermalls and we're very glad na finally na-materialize na siya, and on June 22 will be our race day. Gaano kahaba yung tatakbuhin at anong mga kategorya at ang mga premyo na rin? So for the categories po, we have 3. We have 3K, 5K, pati 10K. So yung starting area natin is SM by the Bay within SM MOA Complex. Tapos yung 10K niya, yung route niya is hanggang sa may CCP area din babalik na, since 10K lang ito. For the prices, ayun, so since SM Supermalls is our partner, expect prices from them as well as from our other sponsors as well. Thais, itong maganda rito, no? Sa invite, participants daw are encouraged to dress fancy. Okay, so ito maganda rito, napapaganang imahinasyon na ang pagtakbo ay hindi lamang suot mo dapat yung the usual shorts at sando. Ano ba ang idea ng fancy, Thais? Okay, so historically kasi, Lord, nag-costume ang maraming members ng queer community pag tumatakbo, no? It's a badge of honor. We want to express ourselves, and during many Run Rio events, nakikita natin ito, no? I personally am a runner, and I ran my first marathon, and crossing the finish line of that marathon, may hawak-hawak akong pride flag. So, itong opportunity ng Pride Run is parang hindi lang na parang tig-iisa, tig-dalawa lang yung nagko-costume. Encourage ang buong mga sumasali, no? Na mag-express themselves as fabulously as they want. And then, na hindi sila mahihiya kasi hindi lang sila mag-isa o dalawa, tatlo lang, no? There will be prizes given away.
for the most fabulous costumes. Aba, okay, tama yan. Okay, ano yung pinaka-bongga size na nakita mong costume o na fancy, na sabihin natin na dinefy niya yung aerodynamic limitations ng damit? So, merong tinatawag sa running community na si Barefoot Diva. So, she runs barefoot, and then, but naka-costume siya ng mga fabulous na parang national costume ng mga beauty queen. So, nakikita siya sa mga maraming running events, no? Lagi siyang sumasali. Apart from, of course, hindi siya nagsasapatos, laging fabulous and proud siya. So, I think that's one of the more inspiring people that I've seen wearing costumes. Pero marami din namang iba who express themselves through their costumes pag nagra-run. Ikaw, Thais, this year, anong suot mo? Was very, very memorable. Anong suot mo this year, Thais? Naka-sponsor po ako ng Run Rio. Ikaw, Vince. But gusto ko rin suotin sana itong aking Rise with Pride shirt. So, it's emblematic, no? Lagi ang ating pride flag ng ating sigaw para sa pantay na karapatan ng LGBTQIA+ sa Pilipinas. Hindi, ang gusto ko lang sabihin, no, yung mga, kasi fancy yung damit mo, dapat ba fancy rin yung takbo mo? Takbong mayaman ba ang peg dito? Why not? It's very inclusive. So the reason why there's a 3K run is to encourage more people to actually run kahit hindi ganun kahaba yung ano nila. No? But I'm running 5 kilometers. I'm trying to beat my personal record of 30 minutes. So hopefully magawa ko siya this Pride Run. Yung mga gusto naman sumali, especially mga first-timers, o kaya yung mga talagang umuulit na with marathons, how can they register to be part of this? And so actually, we have the website sa Race Roster, our Australian-based registration platform na ginagamit ng Run Rio. So, pero as much as I want to invite people to register, sold out na po kasi as of today ang Run Rio Pride Run. So we're very happy. And we're trying to work pa how we can open more slots. Possibly that will be next week. Pero as of now, sold out na tayo, and we're very happy with our sponsors and our runners na nag-register for this event. So thank you so much po. Congratulations in advance. Oo. Okay, sa mga viewers natin, I suppose dapat warningan nyo sila kasi totoo ba, Vince and Thais, na once you run your first marathon, nakaka-addict daw at uulit ka at magiging part na siya ng lifestyle mo? Totoo ba ito? Go, Thais. Yes, I agree. Uulit at uulit. At actually, what we love being part of this as the beneficiaries of Pride Run is we understand that it's something that Run Rio wants to do again and again. So there's a commitment to do this year after year for the benefit, of course, of LGBTQIA+ organizations. And yung ganong klaseng suporta ang inaasahan natin. At sana suportahan na pa ulit-ulit ng ating sambayan na naniniwala ng pantay na karapatan para sa lahat. Ayan. Okay, si Coach Rio. May naka-afro pa rin ba si Coach Rio, Vince? O nagpagupit na? Yes. And then naka-afro pa rin po siya. Lagi lang siya naka-pony. Pero hopefully on race day, tanggalin niya yung ponytail niya tapos naka-full afro siya on race day. Hindi na kailangan mag-costume nun. Yun na yung costume niya. Diana Ross na agad. Perfect! Alright, maraming salamat sa panahon nyo. And again, congratulations for the sold-out event of Vince Mañosca and Thais Estrada for the Run Rio Pride Run happening next week. Thank you. Thank you po. Now on to another story na para sa mga young at heart dyan. Viral ngayon ang Legoland Resort sa Malaysia. Dadalhin tayo dyan ng ating entertainment producer na si Von Belinario. Talagang everything is awesome dito sa Legoland Malaysia Resort. Pagpasok pa lang sa theme park, feel na agad ang theme dahil sa mga naka-display na gawa mismo sa Lego. Ang mga bata, sure na mag-e-enjoy dahil sa mga ride at activity na talaga namang may kinalaman sa Lego. Siyempre, kasama na riyan ang pagbuo at paglalaro ng Lego.
Ang adults at kids at heart, nako, mag-e-enjoy rin sa pagbuo at paglalaro ng Lego. Katulad na lang ng inyong lingkod na talaga namang channeling my inner child dahil sa pagbuo ng Lego. Para naman sa naghahanap ng adrenaline rush, nariyan ang Lego Race VR coaster at talagang mapapasigaw ka kapag sumakay ka rito. Grabe guys, what an experience! Para sa ilang rides, nariyan ang Lost Kingdom Adventure. Ang Ninja Go, medyo may thrill din sa Dino Island. At syempre, dito naman sa The Observation Tower, kung saan makikita mo ang top view ng Legoland Malaysia Resort at ilang bahagi ng Johor Bahru. Legoland Malaysia Resort is the only Lego theme resort destination, not just in Malaysia, but even in the whole Southeast Asia. Our goal is to create excitement and awesome experience. And also, the most important, also giving value to our guests and customers. Main attraction din dito ang Miniland, kung saan makikita ang ilang iconic spots sa Asia na gawa mismo sa Lego. Tulad ng Merlion sa Singapore, Taj Mahal sa India, Wat Arun sa Thailand, Karawake sa Myanmar, Angkor Wat sa Cambodia, ang iconic Petronas Towers sa Kuala Lumpur, Malaysia, at syempre sa Pilipinas naman, ang fishing town sa Bolinao, Pangasinan. If you're talking about tourism, we are basically one of the key that we actually work very much with the tourism ministry and to actually spearhead the tourism, not just in Johor, not just in Johor Bahru, but the whole Malaysia. Tara na! Let's enjoy Legoland Resort, Malaysia! Ako si Von Belinario para sa 1PH. Sabi nila, di ba? Pag may kaaway ka daw, i-wish mo, sana makaapa ka ng Lego. Sakit kaya no? Di ba? Hindi bumibigay yun eh. Diyan mo papakin ng Lego, ewan ko na lang kung di pa magsisi yun sa ginawa sa'yo. Okay, now it is time to take another quick break. Pero marami po kaming kwento, kaya dyan lang kayo. Keep it here on Afternoon Delight. June 13th, 1971. The New York Times begins publishing the Pentagon Papers, a leaked top-secret study of America's involvement in Vietnam. President Richard Nixon's administration tries to block further publication in court, citing national security. Defense Secretary Melvin Laird. It is our responsibility to call these violations of security to the attention of the Justice Department. And this I have done. But the U.S. Supreme Court rules the Times and the Washington Post can publish the material. 1967. President Lyndon Johnson nominates Solicitor General Thurgood Marshall to be the first black justice on the U.S. Supreme Court. 1966. The case behind the phrase, "You have the right to remain silent," as the U.S. Supreme Court issues its Miranda ruling. The landmark decision says criminal suspects must be informed of their constitutional rights before police can question them. 1900. In China, the Boxer Rebellion. A nationalist revolt targeting foreigners as well as Chinese Christians erupts into full-scale violence. 1983. Pioneer 10 becomes the first spacecraft to leave our solar system as the American space probe crosses the orbit of Neptune. And 1986. Benny Goodman, the clarinet-playing king of swing, dies in New York. He was 77. Today in history, June 13th, Tim McGuire, The Associated Press.
You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denista. At ako naman po, si Lourdes de Vera. Okay, we talk about this really odd and disturbing story from the Queen City of the South. A man in Cebu City was arrested for supposedly punching 3 women. His reason? He suspects their beauty is fake. He has apologized to his victims, but the women are determined to sue. Ay, sayang. Kala ko may video report. Oo. Galit siya sa magaganda. So, delikado ka dyan, Denise. Huwag ka magpupunta. Naku. Alam mo, suspetsa ko, low set yan. Baka, nainggit siya, gano'n. Posible. Or, baka meron siyang trauma. Oo. Pero, hindi ba? Hindi ko naman mananapak eh. Di ba, sir? Ito, pinag-uusapan pa rin online. Yung pasaherong pinababa sa jeepney dahil overweight daw. At ito na, nagsanga-sanga na yung mga conversation papunta sa ibang modes of transportation. Turns out, may weight limit din pala sa ibang motorcycle taxis. Ito ang report ni Mobile Journal, Evan Tarinque. Para sa ating mga commuter, napakalaking tulong ng motorcycle taxi, lalo na pag rush hour. Pero sa isang viral video, tinanggihan ng rider ang pasahero niya dahil sa kanyang timbang. Madaling makasingit-singit, kaya mas mabilis makakarating sa pupuntahan. Marami sa commuters. Motorcycle taxi na ang pangunahing mode of transportation. Pero sa isang viral post sa social media, isang pasahero ang hindi pinasakay ng kanyang rider. Dahil di raw kasi kakayanin umano ng kanyang motor ang pasahero. Sir, ang laki-laki nyo sir eh. Dapat i-cancel nyo. Dapat, ang inaano ko, i-cancel nyo kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya nga i-cancel mo, ikaw naman po nagpapakancel, hindi naman ako. Sa aking pagtatanong-tanong sa mga rider, wala naman daw weight limit sa mga pasahero. Kaya nga lang, ibang usapan na raw kung kakayanin pa ng motor nila. Pwede naman tanggihan din pag once na hindi talaga kaya kasi delikado din naman. Wala naman pwedeng rason na i-cancel mo yung ano kasi yun nga ang hanap mo eh, di ba? Yung pasahero eh. Noong 2020 nga, nag-update ang isang MC Taxi app kung saan hinihingi ang impormasyon sa timbang ng pasahero. Ito raw ay para maiwasan matapat ang may mga kabigatang customer sa maliliit na motor. Payo ng ilang rider, inote na lang din ng pasahero ang kanilang timbang at prefer na motor. Sa ganitong paraan, mas madali daw malalaman ng rider kung kakayanin isakay ang pasahero. Kaya nasakay naman ako minsan na lagpas na mahigit 60 kilos eh. Nasasakay ko. Tinukuha ko pa rin kahit mahirap. Ang kaso nga lang, baka mas mahirapan ka raw makakuha ng rider. Yun nga lang po, mahirap siya kasi di naman kasi lahat ng rider malaking motor ng dala. Lahat ng uri ng transportasyon may limitasyon. Pero sana hindi ito maging dahilan ng diskriminasyon sa ating kapwa. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. At Denise, para sa ibang tao, age tsaka weight, ang sagot mo dapat dyan, none of your goddamn business. Pero ito, business natin. Oras na ulit para sa Isaw, I Saw the Signs. Alright, Denise, baka nakita na lang ito sa social media. Sa sobrang daming beses nang na-share, hindi na matrace yung original source. It's one of those things. Like ito. The dog is okay, beware of owner. Bakit pwede ko ilagay ito sa bahay? Pwede. At dapat may picture din ng owner para matakot talaga sila. Okay. Kasi mahal mo yung dog mo, parang chihuahua lang, di ba? O kaya yung mga madaling maamong mga aso, yung sasama sa lahat. Ganun. Yan, mga aso ko, Diyos ko. Walang silbi. Anong klase mga guard dogs yan? Pag yung magpapakamot pa sa tiyan yan sa magnanakaw. Oh, that's sweet. Okay, yung next naman. Stop! Hammer time! Ding, 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 ding. Pwede ring variation yan ay in the name of love. Diba? Stop in the name of love. Kaya lang yung ang haharap sa'yo, si Regine Dona at saka si Mikey. Hindi, si Coach Rio. Kasi naka-afro siya. Stop! Oo, pero mga agets lang yan, mga medyo old soul. Oh, next. Eto, Andoy Shop, sirain nyo, gagawin ko. Parang meron yung kaano na, sorry, Greek joke. Euripides, Eumenides. Sorry.
Okay. Ang nakaka-guess lang doon ay mga lit major or philo major. Okay, meron pa ba? Meron pa ba? Mainit pag bagong luto. Number 44. Gets mo, Denise? Ano yun? 44 pesos. Pero, pag bagong luto, mainit nga naman. Get it? Okay. Parang yung mantika, mainit kapag bagong prito. Pero yung ibig sabihin ng dalawang 4, double death. Okay. If 4 is the number of death according to Chinese Chinese, numerology. yeah. So, dalawang death ay... Botcha. Unang rinig ko, pawn shop. Alright! Kung meron kayong nakitang mga signs at napicturean ninyo, huwag ninyong itago hanggang mawala na lang kayo sa mundo. I-share. I-share niyan. Hanggang sa mawalan na kayo sa mundo. Huwag yung i-hoard. I-share niyo sa amin. Email niyo sa afternoondelight@gmail.com. At baka yan po ang susunod na mga feature in the coming weeks. And pag-uusapan natin. Premyo nyo. Ano? Steak o? Nyari ka pa. Okay, that will do it for us. Dito pa sa Afternoon Delight this Thursday, June 13. I'm Denise Tang. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po yung hindi umubos niyan. At baka ako pa yung mapagkamalan. Ako po si Lord De Vera. Somebody's having a delightful afternoon, obviously.